Huwag kang mag-alala, babe. Bukas na bukas din, pagkatapos ng party, pipirmahan na ni Zenny ang mga papeles. Wala naman siyang ibang mapupuntahan, kundi ang home for the aged sa probinsya. Matanda na siya, Marisol. Masyado ng boring. Ang mga salitang yon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang malambing at mababang tono. Ang klase ng boses na ginagamit ni Rogelio kapag nilalambing niya ako tuwing anibersaryo namin. Pero ngayon, hindi sa akin nakatuon ang lambing na yon. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng aming master bedroom. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hanger ng barong Tagalog. Nakakaplant sa kulang. Mainit-init pa ang tela sa aking palad. Ito ang paborito niyang barong. Ang isusuot niya sana para sa aming silver wedding anniversary bukas ng gabi. Ang bawat borda sa telang pinya na ito ay ako mismo ang gumawa. Inabot ako ng 3 buwan, gabi-gabi, upang tahiin ang mga detalyeng ito habang iniinda ang panlalabo ng aking mga mata. Dahil gusto kong maging perpekto ang lahat para sa kanya. Akala ko, ang pinakamasakit na bagay ay ang marinig na tinawag akong matanda at boring ng lalaking inalayan ko ng buong kabataan ko. Pero nagkamali ako. Ang tunay na punyal ay dumating nang marinig ko ang sagot ng babaeng kausap niya. Sigurado ka bang pipirma siya, Tito? Paano kung magmatigas siya? Ang boses ay pag-aari ni Marisol, ang pamangkin ko. Ang batang babaeng kinuha ko sa lansangan nung naulila siya, ang batang pinakain ko, binihisan at pinag-aral sa pinakamagandang unibersidad sa Manila gamit ang naipon ko sa paghahabi. Pipirma siya, sagot ni Rogelio. At narinig ko ang pamilyar na tunog ng yelo na tumatama sa baso ng alak. Wala siyang alam sa negosyo. Buong buhay niya. Ako ang nasusunod. At saka, kailangan niyang umalis. Lalo na ngayong magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang hangin sa pasilyo ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Excited na ako, babe. Humagik-gik si Marisol, isang tunog na parang kuko na kumakaig sa pisara ng aking diwa. I'm 2 months pregnant at nararamdaman ko, lalaki to, ang tagapagmana na hindi niya naibigay sa'yo. Ang barong Tagalog ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga kamay. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang ingay, parang isang bangkay na nawalan ng buhay. Hindi ako sumigaw. Walang lumabas na boses sa aking lalamunan. Sa halip, naramdaman ko ang isang pisikal na sakit sa aking dibdib. Tila may kamay na pumasok sa loob ng aking ribs at pinipiga ang aking puso hanggang sa maubusan ito ng dugo. 25 taon. 25 taon ng paggising ng maaga para ipaghanda siya ng kape. 25 taon ng pagtitipid, ng hindi pagbili ng bagong damit, para lang mabayaran ang mga utang niya sa sugal na pilit niyang itinataw. 25 taon ng pag-inom ng kung ano-anong gamot at pagpapatingin sa mga doktor dahil akala ko ako ang may diferensya kaya hindi kami magkaanak. At si Marisol, naalala ko noong 5 taong gulang siya, nanginginig sa lagnat at ako ang nagpupunas ng kanyang pawis magdamag habang ang sarili niyang mga kamag-anak ay tinalikuran siya. Ang batang tinawag akong Mama Zenny noon, ngayon ay tinatawag ang asawa ko na babe at ipinagbubuntis ang batang papalit sa pwesto ko. Ang sakit ay hindi dumating bilang galit. Dumating ito bilang isang nakabibinging katahimikan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang ang mga ito, puno ng maliliit na hiwa mula sa mga sinulid at karayom. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa kanilang dalawa. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng pundasyon ng bahay na ito. At ngayon, ang tingin nila sa mga kamay na ito ay basura. Gusto kong sirain ang pinto. Gusto kong pumasok doon at kaladkarin si Marisol palabas ng bahay ko. Gusto kong sumbatan si Rogelio sa lahat ng sakripisyo ko, pero nanatili akong nakatayo. Nanigas ang aking mga tuhod.
Dahil sa kabila ng pagguho ng aking mundo, isang realization ang dahan-dahang umusbong sa gitna ng aking utak. Kung papasok ako ngayon at mag-iiskandalo, mananalo sila. Sasabihin nilang baliw ako. Sasabihin nilang tama lang na ipasok ako sa mental hospital o home for the aged. Mawawala sa akin ang lahat, pati ang natitira kong dignidad. Yumuko ako at dahan-dahang pinulot ang barong Tagalog. Pinagpag ko ang wala namang alikabok na dumapo dito. Isinabit ko itong muli sa aking braso. Tila ba walang nangyari. Pero sa loob ko, namatay na si Zenaida, ang masunuring asawa. Namatay na si Mama Zenny, ang mapagkalingang tiyahin. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakakalma ang nanginginig kong kalamnan. Inayos ko ang aking buhok at pinahid ang isang butil ng luha na nagbadyang tumakas sa aking mata. Kumatok ako sa pinto. 3 mararahang katok. Narinig ko ang mabilis na pagbulong at kaluskos sa loob. Tila mga daga na nagtatago ng kanilang ninakaw na keso. "Come in!" Boses ni Rogelio, puno ng pagpapanggap na awtoridad. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko silang nakaupo sa magkabilang dulo ng kwarto. Si Rogelio ay nasa kanyang reading chair, kunwaring nagbabasa ng dyaryo. Si Marisol ay nasa vanity mirror, kunwaring nagsusuklay. Kung hindi ko lang narinig ang lahat, iisipin kong napakaganda ng pamilyang ito. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata, pero sapat na para lokohin sila. "Narito na ang barong mo, Rogelio," sabi ko. Ang boses ko ay nakakatakot sa pagiging kalmado nito. "Plansado na. Gusto ko sanang maging perpekto ka para sa party bukas. Sayang naman kung may gusot, hindi ba?" Tinitigan ko si Marisol sa salamin. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang takot na dumaan sa mukha niya sandali, bago niya ito pinalitan ng isang inosenteng tos ng ngiti. "Salamat, Tita Zenny," sabi niya. "Ang sipag mo talaga." "Wala iyon, Hija," sagot ko, habang maingat na isinasabit ang barong sa cabinet. "Para sa pamilya, lahat kakayanin, kahit ano. Isasakripisyo." Tumalikod ako para lumabas, pero bago ko isara ang pinto, huminto ako sandali. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas malakas pa sa tibok ng aking puso. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang payong? Isinara ko ang pinto. At sa sandaling iyon, alam kong ito na ang huling beses na pagsisilbihan ko sila. Bukas, magkakaroon ng party, pero hindi ito ang selebrasyon na inaasahan nila. Ang gabi ng anibersaryo ay puno ng ingay at kinang. Tila isang karnabal na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Nakasuot ako ng isang bestidang kulay pilak na ako mismo ang nagdisenyo. Ang tela ay kumikislap sa ilalim ng chandelier na binayaran ko gamit ang ipon ko noong nakaraang taon. Sa paningin ng mga bisita, ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Cheers! Para sa 25 taon ng wagas na pag-ibig. Sigaw ng isang kumpare ni Rogelio habang itinataas ang kanyang kupita. Napuno ang bulwagan ng palakpakan. Nakita ko si Rogelio na nakatayo sa gitna. Ang kanyang mukha ay mapula na dahil sa alak. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga. Sa tabi niya, nakatayo si Marisol. Suot ang isang pulang gown na masyadong mahigpit para sa isang simpleng pamangkin. Nakita ko kung paano pa simpleng dumapo ang kamay ni Marisol sa braso ng asawa ko. Isang haplos na akala nila ay walang nakakapansin. Dati, iisipin ko lang na malambing siya sa kanyang tito. Ngayon, nakikita ko na ang dumi, ang mali siya, at ang kataksilan sa bawat galaw nila. Ngumiti ako at itinaas ang aking baso, ngunit ni isang patak ng alak ay hindi sumayad sa aking lalamunan. Kailangan ko ng malinaw na isipan dahil ngayong gabi, habang nagdiriwang sila ng kanilang tagumpay, ako naman ay naghahanda para sa aking kalayaan. Lumipas ang mga oras
At unti-unting umalis ang mga bisita. Ang bahay na kanina ay puno ng musika, ay binalot ng katahimikan, maliban sa mabibigat na hilik ni Rogelio mula sa sofa at ang kaluskos ni Marisol na umakyat na sa guest room, o marahil ay hinihintay lang niyang makaakyat si Rogelio. Lasing na lasing sila pareho, tiwala sa kanilang plano na bukas. Pipirma ako at mawawala sa landas nila. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ako nagdala ng maleta. Ang maleta ay lumilikha ng tunog kapag hinihila sa sahig. Sa halip, kumuha ako ng isang malaking eco bag na matibay. Pumasok ako sa aming kwarto at binuksan ang walk-in closet. Nakahilera doon ang mga mamahaling bag at sapatos na iniregalo sa akin ni Rogelio tuwing may ginagawa siyang kasalanan. Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Dati, tuwang-tuwa ako sa mga ito. Ngayon, alam ko na ang katotohanan. Binili niya ang mga ito gamit ang credit card na nakapangalan sa akin. Ako rin ang nagbabayad ng monthly bills. Ang mga bag na ito ay hindi regalo. Ang mga ito ay kadena. Iniwan ko silang lahat. Ang kinuha ko lang ay ang aking mga lumang damit, iyong mga komportable, iyong mga suot ko noong wala pa kaming pera. At sa ilalim ng kama, hinila ko ang pinakamahalagang bagay sa akin, ang handloom o maliit na habihan na ipinamana sa akin ng aking lola. Ito ay gawa sa lumang kahoy na nara, makinis na dahil sa ilang dekada ng paggamit. Ito lang ang bagay sa bahay na ito na may tunay na kaluluwa. Naglakad ako papunta sa study table ni Rogelio. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, inilatag ko ang mga dokumento. Una, ang divorce papers na matagal na niyang ipinapirma na laging tinatanggihan ng abogado ko. Pinirmahan ko ito nang mabilis. Ang tinta ng ballpen ay tila dugo na dumadaloy sa papel. Sa wakas, malaya na ako. Pangalawa, at higit sa lahat, iniwan ko ang aking regalo para sa kanila. Ang Blue Record Book. Ito ang libro kung saan nakalista ang lahat ng utang ni Rogelio na ako ang lihim na nagbabayad, ang mortgage ng bahay, ang car loan ng SUV na gamit ni Marisol, ang membership sa golf club, at ang credit card bills. Sa tabi ng libro, iniwan ko ang lahat ng credit cards ko na pawang cut o canceled na kaninang hapon lang bago ang party. Napangiti ako ng mapait. Gusto nilang kunin ang bahay at ang yaman. Ibinibigay ko na. Sana lang ay kaya nilang bayaran ang halaga ng pamumuhay na ito nang wala ako. Bago ako tuluyang lumabas, dumaan ako sa kusina. Sa ibabaw ng stove, nakasalang ang isang malaking kaldero. Amoy na amoy ko ang rurok ng bango ng mani at alamang. Kare-kare. Ito ang paborito ni Rogelio. Ginising ko pa ang sarili ko ng 4:00 ng madaling araw kanina para lang pakuluan ang buntot ng baka hanggang sa lumambot ito ng husto. Ito sana ang midnight snack nila pagkatapos ng inuman. Binuksan ko ang takip. Ang singaw ay tumama sa aking muka, pamilyar at mainit. Dati, ang amoy na ito ay nangangahulugan ng pagmamahal. Ngayon, amoy na lang ito ng pagkaalipin. Dahan-dahan, binuhat ko ang mabigat na kaldero. Ramdam ko ang init nito sa aking mga palad, pero hindi ko ito binitawan. Naglakad ako papunta sa malaking basurahan sa gilid ng ang lababo. Hindi ko ito ibinuhos ng padabog. Ibinuhos ko ito ng dahan-dahan. Tinitigan kung paano dumulas ang malapot na sarsa, ang malalambot na karne, at ang mga sariwang gulay papunta sa gitna ng mga tirang pagkain at basura. Sayang. Sayang ang oras. Sayang ang pagmamahal. Hindi na para sa'yo. Bulong ko sa hangin. Wala nang kahit anong luto ko ang dadapo sa dila mo. Ibinaba ko ang kaldero sa lababo. Ang tunog ng metal na tumama sa tiles ay ang tanging ingay na nilikha ko ngayong gabi. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon. Ang hangin ng madaling araw ay malamig. Humahaplos sa aking pisngi na tila tinatanggap ako muli ng mundo. Walang luha. Ubos na ang luha ko kagabi. Ang nararamdaman ko lang ay ang bigat ng habihan
sa aking balikat at ang gaan ng aking dibdib, sumakay ako sa unang bus na biyaheng antique. Umupo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang paglipas ng mga ilaw ng syudad. Ang bawat poste ng ilaw na nadaraanan namin ay tila isang hakbang palayo sa impyerno. Samantala, sa loob ng master bedroom na iniwan ko, ang sikat ng araw ay tumagos sa makapal na kurtina, tumama sa mukha ni Rogelio. Umungol siya. Ang ulo ay tila binibibiyak sa sakit dahil sa hangover. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Kinapa niya ang gilid ng kama, ang pwesto kung saan laging naroon si Zenny. Handa ang isang basong tubig at gamot sa sakit ng ulo. Zenny! Unggol niya, ang boses ay paos at iritable. Zenny! Tubig! Walang sumagot. Zenny! Sigaw niya ulit, mas malakas, may halong galit. Nasaan ka ba? Ang sakit ng ulo ko. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang inaasahan niyang makita ay ang maamong mukha ng kanyang asawa na nag-aalala. Pero ang sumalubong sa kanya ay ang malawak at malamig na espasyo ng kama. Walang tao, walang tubig, walang gamot. At sa katahimikang yon, narinig niya ang tunog ng sarili niyang paghinga. Mabilis, kinakabahan. Bumangon siya at tumingin sa paligid. Ang kwarto ay malinis, masyadong malinis, walang bakas ni Zenny. Sa study table, may isang bagay na agaw pansin. Ang blue record book na nakapatong sa gitna, na parang isang hatol ng kamatayan na naghihintay na basahin. Ang hangin sa antique ay may dalang amoy na hindi ko kailanman malilimutan. Amoy ng tuyong dayami, dagat at luma. Pagbaba ko ng bus, sinalubong ako ng bahay ng aking lola. Nakatayo ito sa gitna ng matataas na damo, tila isang matandang nakalimutan ng panahon. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay kumupas na sa kulay abo, at ang bintanang kapis ay marupok na, tila bibigay sa isang malakas na ihip ng hangin. Ito na ang bagong mundo ko. Malayo sa air-conditioned na mansyon sa Manila. Malayo sa mga pader na marmol na naging kulungan ko sa loob ng mahabang panahon. Pinihit ko ang susi sa seradura. Matigas ito at kinakalawang. Pero sa huli ay bumukas din ang pinto. Bumungad sa akin ang makapal na alikabok. Ang amoy ng kulob o amag ay sumuot agad sa aking ilong. Isang amoy ng mga bagay na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang mga sapot ng gagamba ay nakasabit sa kisame na parang mga sirang kurtina. Walang kuryente, kaya ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng dingding, marumi, luma, sirain. Pero sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakahinga ako ng maluwag. Ang dumi dito ay dumi ng panahon, hindi dumi ng pagtataksil. Ang alikabok dito ay madaling walisin, hindi katulad ng mantsa sa konsensya ni Rogelio at Marisol, na hinding-hindi na matatanggal. Inilapag ko ang aking habihan sa sahig. Kumuha ako ng walis at balde ng tubig mula sa poso sa likod bahay. Nagsimula akong maglinis. Ang bawat hagod ng walis sa sahig na kawayan, ang bawat punas ng basahan sa maalikabok na mesa, ay tila isang ritual ng paglilinis din sa aking kaluluwa. Masakit sa likod, nakapapagod, at pinagpawisan ako ng husto. Pero ito ay pawis ng marangal na trabaho. Samantala, sa paraiso na iniwan ko sa Manila, Tito, Babe, bakit ang init? Ang boses ni Marisol ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakahiga siya sa sofa, nakasuot ng manipis na seda habang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang magazine. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Si Rogelio ay nakatayo sa tapat ng fuse box. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay basang-basa na rin sa pawis. Paulit-ulit niyang pinipindot ang switch. Pero walang nangyayari. Ang electric fan ay nakatigil, ang aircon ay tahimik,
at ang refrigerator ay nagsisimula ng mawalan ng lamig. Hindi ko alam, bulyaw ni Rogelio. Ang kanyang pasensya ay kasing iksi na ng mitya ng dinamita. Baka may maintenance lang ang Meralco. Lumabas siya ng gate para tingnan ang metro ng kuryente. Doon, nakita niya ang isang piraso ng papel na nakadikit. Matingkad na pula ang kulay. Notice of disconnection. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Pinutulan sila ng kuryente? Paano nangyari iyon? Ang alam niya, laging bayad ang bills. Hindi niya kailanman inisip kung paano nababayaran ang mga ito. Basta't pag-uwi niya, may ilaw at may aircon. Doon niya naalala ang blue record book na iniwan ni Zenny. Ang libro kung saan nakalista ang lahat. Bumalik siya sa loob, dala ang init ng ulo at ang masamang balita. Naputulan tayo, Marisol, sabi niya, sabay bato ng notice sa mesa. What? Umupo si Marisol. Ang mukha ay lukot na lukot. Paano ako matutulog niyan? Buntis ako, Rogelio. Kailangan ko ng aircon. At saka gutom na ako. Magluto ka na nga. Gusto ko ng sinigang na salmon. Tinitigan siya ni Rogelio. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang sexy at bata na babaeng pinagpalit niya kay Zenny. Ang nakita niya ay isang babaeng tamad, maarte, at walang alam sa gawaing bahay. Hindi ako marunong magluto ng sinigang, sagot ni Rogelio. Si Zenny ang nagluluto noon. E di mag-order ka sa Foodpanda. Irap ni Marisol. Wala na akong cash. Sumbat ni Rogelio. At lahat ng credit cards, nakapangalan kay Zenny. Lahat cancelled na. Natahimik si Marisol. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi payapa. Ito ay puno ng tensyon, ng init at ng nagbabadyang gutom. Ang bahay na dati amoy essential oils at masarap na pagkain, ngayon ay amoy pawis at simula ng pagsisisihan. Bumalik ang eksena sa antique. Paglubog ng araw, malinis na ang maliit na sala. Nagsindi ako ng kandila at inilagay ito sa gitna ng mesa. Ang anino ng apoy ay sumasayaw sa dingding. Binuksan ko ang lumang baul o kaba ni Lola na nakatago sa ilalim ng hagdan. Kinabahan ako, baka kinain na ng anay ang laman nito. Pero nang iangat ko ang mabigat na takip, isang amoy ng pinatuyong bulaklak at kampor ang sumalubong sa akin. At doon, nakita ko sila. Mga rolyo ng sinulid. Hindi ito mga ordinaryong sinulid na nabibili sa palengke. Ito ay mga sinulid na gawa sa pinya at abaka na tininagamit ang mga natural na kulay noong buhay pa si Lola. May kulay indigo mula sa halaman, may kulay dilaw mula sa luyang dilaw, at may kulay pula mula sa balat ng puno. Napanatili nila ang kanilang kulay sa kabila ng dilim at panahon. Parang hinintay talaga nila ang aking pagbabalik. Kinuha ko ang isang rolyo ng kulay asul. Ang tekstura nito ay magaspang pero matibay. Hinaplos ko ito sa aking pisngi. Ito ang simula. Wala akong pera, wala akong impluwensya, pero meron ako nito. Meron akong sining. Magsisimula tayo sa abo. Bulong ko sa sarili habang inilalagay ang sinulid sa aking dala na habihan. At mula sa abo, hahabi tayo ng apoy. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga sinulid, narinig ko ang boses ng aking kapitbahay na si Aling Nena mula sa labas ng bintana. Kinakausap niya ang kanyang asawa, pero dinig na dinig ko sa nipis ng dingding. Oo nga, nakita ko si Zenny na umuwi. Bulong ni Aling Nena. Kawawa naman, pero alam mo ba, noong nakaraang buwan, may lalaking taga Maynila na nagtatanong dito kung saan daw nakatira ang pamilya ni Zenaida. Mukhang mayaman, nakakotse. Natigilan ako. Lalaking taga Maynila? Wala akong kilalang pupunta dito para sa akin. Si Rogelio ay hindi mag-aaksaya ng oras na hanapin ako dito, lalo na't abala siya sa bago niyang buhay. Sino yon? Isang misteryo na kailangang maghintay dahil ang pagod ay humihila na sa akin papunta sa pagtulog. Iya ate.
Sa Manila, hindi makatulog si Rogelio. Ang init ay nanunuot sa kanyang balat. Binuksan niya ang bintana para makapasok ang hangin, pero ang pumasok lang ay mga lamok. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang email notification. Dahil sa inis, kinuha niya ito. Akala niya ay spam message lang, pero nang buksan niya ang email, galing ito sa bangko. Final notice of foreclosure. Ang mga letra ay tila tumalon mula sa screen at sinakal siya. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay nakasangla pala. At dahil 3 buwan nang walang bayad, kukunin na ito ng bangko sa loob ng 30 araw. Napatingin siya kay Marisol na natutulog ng nakanganga at naghihilik sa sofa dahil sa init. Wala siyang pera, wala siyang kuryente, at sa loob ng 1 buwan, wala na rin siyang matitirhan. Zenny, naibulong niya sa dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito utos. Ito ay isang tawag ng takot. Ang palengke ng San Jose ay isang lugar kung saan ang dignidad ay sinusukat sa barya. Nakaupo ako sa isang maliit na bangketa. Nakalatag sa aking harapan ang 3 yarda ng telang pinyaseda na tinapos ko kagabi. Masakit ang likod ko, kumikirot ang aking mga daliri, at ang init ng araw ay tumutuyo sa aking lalamunan. 100 na lang yan, Ale. Tawad ng isang matabang negosyante na puno ng ginto ang leeg. Hinawakan niya ang tela gamit ang kanyang kamay na amoy isda. Luma na ang design. Wala nang nagsusuot ng ganyan ngayon. Pangmatanda. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang telang iyon ay binurda ko ng kalado teknik. Isang sining na namamatay na. Ang halaga nito sa Maynila ay libo-libo. Pero dito, gusto nilang bilhin sa halagang mas mababa pa sa 1 kilong manok. Mahal po ang materyales nito. Mahina kong sagot. Pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Tingnan niyo po ang hibla. Ay nako, kung ayaw mo, di huwag. Ibinato niya pabalik ang tela sa bilao ko. Muntik na itong mahulog sa maputik na sahig. Yumuko ako para pulutin ito. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ganito na lang ba ako? Ang dating Doña Zenaida na namimili ng Hermes scarf ngayon ay nagmamakaawa para sa barya? Akmang ililigpit ko na ang aking paninda nang may isang anino ang tumakip sa akin. Isang pares ng makintab na leather boots ang huminto sa tapat ng aking bilao. "Excuse me," sabi ng isang boses na matinis at puno ng awtoridad. Sino ang nagsabing pangmatanda yan? Bulag ba siya o sadyang wala lang taste? Nag-angat ako ng tingin. Nakatayo sa harapan ko ang isang lalaking payat, nakasuot ng oversized linen shirt, short shorts, at isang malaking sunglasses. Ang kanyang buhok ay may highlight na kulay pilak. Nakapamaywang siya habang nakataas ang isang kilay sa negosyanteng nambabarat sa akin. "Sa sino ka?" tanong ng matabang ale. "I am Dante," sagot ng lalaki, sabay tanggal ng kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang karayom. At kung sa tingin mo ay basahan lang ito, pwes, ang taste mo ay kasing cheap ng peke mong alahas. Shoo! Alis! Natulala ang ale at dali-daling umalis, takot sa taray ng estranghero. Humarap sa akin si Dante. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kinabahan ako. Gusgusin ako. Walang ayos at pawisan. "Tumayo ka nga sa day," utos niya. Dahan-dahan akong tumayo. Hinawakan niya ang tela sa aking kamay. Sinuri niya ito ng maigi. Tinapat sa araw, hinaplos ang bawat knot ng burda. Ang kanyang mukha na kanina ay mataray ay biglang lumambot. Nakita ko ang respeto sa kanyang mga mata. Respeto ng isang artist sa kapwa artist. "Ang baduy ng styling mo," prang kanyang sabi, na ikinagulat ko. "Sino ba nagturo sa'yo na itupi ito ng ganyan? Mukhang mantel ng mesa." Bago ako makasagot, nagpatuloy siya. "Pero ang kamay mo, ginto. Ang tensyon ng paghahabi, ang consistency ng sinulid.
Bihira na ako makakita ng ganito, kahit sa Fashion Week sa Paris. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ako si Dante, designer, at kailangan kita. Pero bago ang lahat, ayusin muna natin ang itsura mo. Mukha kang basahan na iniwan ng asawa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, natawa ako. Isang tawang may halong hiya, pero totoo. Samantala, sa impyernong dating tinatawag kong tahanan, ayoko niyan. Ang lansa. Isang pinggan ang lumipad at bumagsak sa sahig. Basag. Nakatayo si Rogelio sa gitna ng kusina, suot ang boxer shorts at sando na may mantsa ng tuyo. Sa sahig, nagkalat ang pritong isda na sinubukan niyang lutuin. Sunog ang balat, pero hilaw ang loob. Si Marisol ay nakaupo sa mesa na mumutla at nandidiri. Ang kanyang paglilihi ay lalong lumalala. Ang amoy ng bawang, sibuyas at lalo na ang amoy ni Rogelio ay nagpapasuka sa kanya. Babe, yan lang ang kaya ko. Pakiusap ni Rogelio na mukhang 10 taon ang itinanda sa loob lang ng ilang linggo. Ang kanyang buhok ay magulo at may itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na tayong budget para sa delivery. Yung natitirang cash, pambayad natin sa minimum ng kuryente para hindi maputulan ulit. Wala akong pakialam, sigaw ni Marisol. Gusto ko ng manggang hilaw. Yung galing Gimaras, yung matamis na maasim. Ngayon na. Marisol, 2:00 ng hapon. Saan ako kukuha ng manggang Gimaras? Di awan ko sa'yo. Wala kang kwenta. Tumakbo si Marisol papunta sa kwarto at ibinalibag ang pinto. Naiwan si Rogelio sa kusina, nakatingin sa basag na pinggan. Dati, kapag umuuwi siya, may mainit na sinigang na naghihintay. Ang bahay ay malinis at mabango. Si Zenny ay sasalubong sa kanya ng masahe at ngiti. Ngayon, ang buhay niya ay naging isang walang katapusang utos at sigawan. Yumuko siya para pulutin ang mga bubog at aksidenteng nasugatan ang kanyang daliri. Napamura siya sa sakit. Tinitigan niya ang dugo na tumutulo, kasing pula ng notice of disconnection na nakadikit sa ref. Sa loob ng kwarto, hindi umiiyak si Marisol. Nakadapa siya sa kama, mabilis na nagtatype sa kanyang cellphone. Ang recipient ng message ay hindi babe o tito. Ito ay isang numerong walang pangalan. Message sent? Magpadala ka naman ng pera. Ubos na ang kay Rogelio. At bilisan mo. Kailangan ko ng pambili ng vitamins ng anak MO. Bumalik tayo sa antique. Nasa beranda kami ng luma kong bahay. Nakalatag sa mesa ang lahat ng mga nagawa kong tela. Si Dante ay may dalang sketchpad at mabilis na gumuguhit. Huwag kang gagawa ng barong, sabi ni Dante habang nangumunguya ng turon na niluto ko. Masyadong common. Gumawa ka ng modern bolero, yung pwedeng ipatong sa sando, pwedeng ipatong sa gown. Versatile. Ang mga babae ngayon, gusto ng damit na may kwento pero madaling isuot. Pinagmasdan ko siya. Si Dante ay parang isang ipo-ipo na pumasok sa tahimik kong buhay at ginulo ang ayos ng mga gamot. Pero sa kanyang paggulo, nakikita ko ang direksyon. Lumapit siya sa akin. Hawak niya ang isang suklay. At ikaw, Day, bakit ba ang tigas ng mukha mo? Relax. Sinimulan niyang suklayin ang aking buhok. Ang kanyang haplos ay marahan, taliwas sa talas ng kanyang dila. Alam mo, sabi niya habang inaayos ang buhok ko, ang tanga mo. Nagpakalunod ka sa isang basong tubig. Si Rogelio, yung mukhang luma na wallet na yon, iinakan mo pa? Mahal ko siya. Mahina kong sagot. Minahal mo ang ideya ng pamilya, hindi ang lalaking yun. Pagtatama ni Dante, hinarap niya ako sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo, Zenny. May ganda ka pa. Natabunan lang ng alikabok ng pagiging martyr. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Sa tulong ng simpleng ayos ni Dante, nakita ko muli ang kislap sa aking mga mata. May kliyente ako. Biglang sabi ni Dante, seryoso na ang tono.
may-ari ng isang malaking resort sa Boracay. Kailangan niya ng uniforms para sa staff at curtains para sa VIP villas. Gusto niya authentic. Gusto niya local. Ipakikita ko sa kanya ito bukas. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga? Oo naman. Pero may kondisyon. 50-50 tayo sa kita. At bawal ka nang umiyak dahil sa lalaki. Deal! Inabot niya ang kanyang kamay. Ang mga kuko niya ay may manicure na makintab. Inabot ko yon. Ang kamay ko ay magaspang. Ang kanya ay malambot. Pero sa paghawak na yon, naramdaman ko ang isang bagong simula. Deal! Sagot ko. Biglang tumunog ang aking lumang cellphone. Isang unknown number. Pagkasagot ko, ang boses na narinig ko ay nagpalamig sa mainit na hapon. Zenaida! Boses iyon ni Doña Imelda, ang aking biyenan. Nasa terminal ako ng bus dito sa Antique. Sabi ng matanda, ang boses ay puno ng utos at puot. Sunduin mo ako. May dapat tayong pag-usapan tungkol sa kahihiyang ginawa mo sa anak ko. Nabitawan ko ang cellphone. Ang takot na akala ko ay nawala na ay bumalik. Parang anino na humahabol. Tiningnan ako ni Dante. Tinaasan niya ako ng kilay. Oh, bakit namutla ka? Sino yan? Multo? Mas masahol pa. Bulong ko. Ang nanay niya. Ang pagdating ni Doña Imelda ay parang pagpasok ng isang bagyo sa loob ng aking maliit na bahay. Nakatayo siya sa pintuan. Suot ang kanyang terno na kulay itim at may hawak na abaniko na may lace. Ang kanyang mukha na puno ng makapal na pulbos ay nakangiwi sa pandidiri habang pinagmamasdan ang sahig na kawayan at ang bubong na pawid. Sa likod ko, naramdaman ko ang presensya ni Dante. Hindi siya umalis. Nanatili siyang nakaupo sa sulok, kunwaring nagsusketch, pero alam kong nakatulis ang kanyang mga tainga. Ito ba ang ipinalit mo sa mansyon ng anak ko? Panimula ni Doña Imelda. Hindi siya naghintay na imbitahin ko siyang pumasok. Pumasok siya at umupo sa nag-iisang silyang kahoy. Pinapahiran muna ito ng panyo bago dumapo ang kanyang puwitan. Nakakahiya. Isang Zenaida, nakatira sa ganitong lungga. Huminga ako ng malalim. Ang dating Zeni ay mag-aalok agad ng juice at paypay, pero ang Zeni ngayon ay nanatiling nakatayo. Anong kailangan niyo, Doña Imelda? Tanong ko. Hindi na, Mama. Hindi na po. Tumaas ang kilay niya. Ganyan ka na ba makipag-usap sa akin? Matapos kitang tanggapin sa pamilya namin, kahit wala kang maibigay na apo. Ayan na. Ang paborito niyang sumbat. Nandito ako para iligtas ka sa kasalanan. Patuloy niya inilabas ang kanyang rosaryo. Ang pag-iwan sa asawa ay isang mortal na kasalanan, Zenaida. Ang babae ay ilaw ng tahanan. Kung namatay ang ilaw, kasalanan mo kung bakit nadapa ang asawa mo sa dilim. Napakuyom ako ng kamao. Siya ang pumili ng dilim, Imelda. Siya ang nagtaksil. Siya ang nagbuntis sa pamangkin ko. Lalaki siya, katwiran ng matanda, na parang iyon ang sagot sa lahat ng problema sa mundo. Ang lalaki, natutukso. Ang babae, nagpapatawad. At saka, buntis si Marisol. Apo ko yon. Bilang asawa, tungkulin mong tulungan si Rogelio na palakihin ang bata. Tungkulin mong ayusin ang gulo sa bahay. Walang makain ang anak ko. Naputulan sila ng kuryente. Kasalanan mo lahat to dahil iniwan mo sila sa ere. Nanikip ang dibdib ko. Sa luhikan ng babaeng ito, ako pa rin ang may kasalanan. Ako na biktima. Ako pa ang dapat mag-adjust. Muntik na akong manliit. Muntik na akong humingi ng tawad. Pero bago ako makapagsalita, isang malakas na tawa ang bumasag sa tensyon. Ha 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 ha! Grabe, madam. Pwede ka nang mag-artista sa radyo. Tumayo si Dante. Ibinaba niya ang kanyang sketchpad at lumapit kay Imelda. Wala siyang takot. Tiningnan niya ang matanda na parang isang interesting na insekto sa ilalim ng microscope. Sino ka? Asik ni Imelda.
Hardinero? Ako po ang konsensya na iniwan niyo sa Manila. Sagot ni Dante nang nakangiti. Madam, ang galing ng logic niyo. So kung sinaksak ko kayo ngayon, kasalanan niyo kasi hindi kayo umiwas. Ganoon po ba? Bastos! Sigaw ni Imelda. Mas bastos ang pumunta sa bahay ng may bahay at insultuhin siya. Ganti ni Dante, na wala ang nangiti, napalitan ng talim. Sinasabi niyo na ilaw ng tahanan si Zenny. Bakit niyo siya trinato na parang switch na pwedeng patayin sindihan kung kailan niyo gusto? Ngayon na madilim ang buhay ng anak niyo, hahanapin niyo ang switch? Sorry, madam. Pundi na. Wala nang kuryente. Namula ang mukha ni Imelda. Wala kang karapatang makialam sa pamilya namin. Wala na rin kayong pamilya dito. Sa wakas, ako na ang nagsalita. Humarap ako kay Imelda. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Umuwi na kayo. Sabi ko ng mahinahon. Hindi ako babalik. Hindi ko ayusin ang mga kalat na hindi ko ginawa. Kung gutom si Rogelio, turuan niyo siyang magluto. Kung mainit sa bahay, turuan niyo siyang magbayad ng bill. Hindi ako bangko. Hindi ako katulong. Tao ako. Tumayo si Imelda, nanginginig sa galit. Isusumpa kita. Hindi ka magiging masaya. Matanda ka na, Zenaida. Walang magmamahal sa'yo. Mamamatay kang mag-isa sa lunggang ito. Mas pipiliin ko pang manatili rito ng mag-isa. Sabi ko ng kalmado pero matatag. Tuwid ang tingin sa kanya. Kaysa mabuhay kasama ang iba, pero pakiramdam ko'y wala na akong sarili. Maraan kong binuksan ang pinto. Pumasok ang liwanag ng hapon, tumama sa mukha ni Imelda na halatang nagpipigil ng galit. Pwede na po kayong umalis. Walang sinabi si Imelda. Padabog siyang lumabas at ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig na kawayan ay umalingaw-ngaw na parang huling bakas ng isang taong talo sa laban. Nang tuluyan na siyang makaalis, isinara ko ang pinto. Sumandal ako rito, saka dahan-dahang dumulas pababa hanggang sa maupo sa sahig. Nangangatog ang katawan ko, hindi sa pangamba, kundi sa matinding emosyon ng unang beses na ipinaglaban ko ang sarili ko. Lumapit si Dante. Tahimik lang siya. Inilapit niya sa akin ang isang tasa ng mainit na salabat. Tinanggap ko yon. Ramdam ko ang init sa aking mga palad. Unti-unting pinapawi ang panginginig. Humigop ako. Maanghang, mainit, at nagbibigay lakas. Salamat. Mahina kong sabi. Walang anuman. Tugon niya, sabay ng isang banayad ng ngiti. Pero in fairness, ang ganda ng lines mo kanina. Pundi na. I like it. Pwede nang ilagay sa t-shirt. Natawa ako ng mahina. Sa labas, nagsisimula ng humuni ang mga kuliglig. Tahimik na ulit. At sa katahimikang ito, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay at ang pagsisimula ng bago. Samantala, sa labas ng terminal ng bus, hinihingal pa si Doña Imelda sa galit habang naghihintay ng masasakyan pabalik ng Manila. Gusto niyang saktan si Zenny. Gusto niyang sirain ito. Habang nag-aabang, napansin niya ang isang papel na nahulog mula sa sketchpad ni Dante kanina noong tumayo ito. Napulot niya ito bago siya lumabas ng pinto nang hindi nila namamalayan. Binuksan niya ang nakatuping papel. Isa itong sketch, isang napakagandang disenyo ng kurtina at bedrunner na may intricate na weaving patterns. Sa ibaba, may nakasulat, Commission for Shangri-La Boracay, down payment paid. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Shangri-La? Malaking pera ito. Si Zenny ay kumikita na at malaki ang kita. Isinuksok niya ang papel sa kanyang bag. Isang maitim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa tapos ang laban. Kung may pera si Zenny, may karapatan ang anak niya doon. Mag-asawa pa rin sila sa papel. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Rogelio at ibalita ang nalaman niya. Pero bago pa siya makapindot, tumawag na si Rogelio. Mama. Ang boses ni Rogelio ay basag.
Humahagulgol, parang bata. Oh, bakit ka umiiyak? Huwag kang mag-alala. May pera si Zenny. Kukuha tayo. Mama, wala na. Putol ni Rogelio. Ang kanyang iyak ay naging hikbi ng desperasyon. Sinibak ako sa pwesto kanina. Tinanggal ako sa law firm. Natigilan si Imelda. Ano ka, bakit? Ikaw ang senior partner. May nag-audit, ma. Nakita nila yung nawawalang pondo. Yung perang kinuha ko sa kumpanya para ibili ng kondo ni Marisol. Kakasuhan nila ako ng estafa. Makukulong ako, mama. Kailangan ko ng piyansa. Kailangan ko ng pera ngayon na. Nabitawan ni Imelda ang kanyang abaniko. Bumagsak ito sa lupa na dumihan ng putik. Ang inaakala niyang alas laban kay Zenny ay naging abo. Wala silang pera pang piyansa. At ang nag-iisang tao na laging sumasalo sa kanila ay ang taong kakataboy lang niya palayo. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. At ang dilim na kinatatakutan ni Imelda ay tuluyan ng bumalot sa kanila. 6 na buwan. Sa paghahabi, ang 6 na buwan ay sapat na upang makabuo ng isang grandiosong tapestry. Sapat na panahon upang ang isang gusot na sinulid ay maituwid o tuluyang maputol. Sa loob ng 6 na buwan, ang luma kong bahay sa antik ay nagbago. Hindi na ito amoy amag. Ngayon, amoy ito ng beeswax, bagong tabas na tela at kape. Ang silong ng bahay ay ginawa naming workshop. Araw-araw, ang tunog ng mga habihan na sabay-sabay na gumagalaw ay parang musika ng isang orkestra. Hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na ang 5 kababaihan, mga inang iniwan, mga asawang sinaktan, mga kapitbahay na dating walang pagkakakitaan. Tinuruan ko sila. At sa bawat turo ko kung paano pag-isahin ang mga hibla ng abaka, tinuturuan ko rin silang buuin ang kanilang mga sarili. Ma'am Zenny, tawag ni Clara, isa sa mga manggagawa ko na may pasa pa sa braso galing sa asawa niya noong nakaraang linggo. Tapos na po ang order para sa resort. Ang ganda po ng kulay. Hinaplos ko ang tela. Kulay sunset orange at ocean blue. Buhay na buhay. Magaling, Clara. Nakangiti kong sagot. Ang galing ng kamay mo. Nakita ko ang pamumula ng pisngi ni Clara. Iyon ang unang beses na may pumuri sa kanya. Binuksan ko ang aking banking app sa cellphone. Pumasok na ang bayad mula sa kliyente ni Dante. Malaki ito. Higit pa sa sweldo ni Rogelio noong nasa law firm siya. Dati, ang unang gagawin ko ay magpadala ng pera kay Doña Imelda o magbayad ng credit card ni Rogelio. Nakasanayan ko na yon, parang otomatiko. Pero ngayon, huminto ang daliri ko. Nag-type ako ng ibang account number. Ang account number ng ampunan kung saan ko kinuha si Marisol noon. Nagpadala ako ng donasyon, hindi para sa pamilyang nanakit sa akin, kundi para sa mga batang wala pang muwang, para hindi sila lumaking katulad ni Marisol na walang utang na loob. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo. Bulong ko sa hangin. Ngayon, ang pera ko ay para sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Samantala, sa isang pampublikong ospital sa Manila, ang init ay tila impyerno. Dahil walang pambayad sa pribadong suite, napilitan si Rogelio na dalhin si Marisol sa ward o kwarto kung saan siksikan ang 10 pasyente. Aray! Ang sakit. Rogelio, tawagin mo ang doktor. Walang kwenta ang ospital na to. Sigaw ni Marisol. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha na wala ng bahid ng makeup. Si Rogelio ay nakatayo sa gilid, mukhang tuliro. Ang suot niyang polo ay luma at hindi na plansado. Ang kaso niya sa opisina ay nakabinbin pa. Nakalaya lang siya pansamantala dahil sa piyansang inutang pa ni Doña Imelda sa mga 5 hanggang 6, lending shark. Wala siyang trabaho, ubos na ang ipon. Ilang sandali pa, narinig ang iyak ng isang sanggol. Isang iyak na matinis at malakas. Lalaki po, sir, sabi ng nurse
habang inaabot ang bata kay Rogelio. Naramdaman ni Rogelio ang kaba at excitement. Ito na, ang tagapagmana. Ang rason kung bakit niya sinira ang pamilya niya kay Zenny. Ang anak na magdadala ng apeliidong De Silva. Kinuha niya ang sanggol. Tinitigan niya ito at biglang nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang sanggol ay may maitim na balat, mas maitim kaysa sa kanya o kay Marisol. At ang buhok nito, kahit manipis pa, ay halatang kulot na kulot. Kinky hair. Si Rogelio ay may lahing Kastila, maputi, matangos ang ilong, tuwid ang buhok. Si Marisol ay morena, pero tuwid ang buhok. Sino ang batang ito? Ang cute ng apo ko, singit ni Doña Imelda. Pilit nang ngumingiti kahit nakikita niya ang pagdududa sa mata ng anak niya. Medyo maitim lang siguro dahil sa init. Puputi din yan. Hindi sumagot si Rogelio. Ibinalik niya ang bata sa nurse ng walang emosyon. Tumingin siya kay Marisol na nakahiga. Pagod na pagod, pero nakangiti ng may halong kaba. "Kamukha mo ba, babe?" Tanong ni Marisol. Iniwas ang tingin. "Hindi." Malamig na sagot ni Rogelio. "Hindi ko siya kamukha." Lumipas ang 2 linggo. Ang bahay sa Manila ay naging isang war zone dahil walang pambayad sa katulong na dating binabayaran ni Zenny. Ang bahay ay naging tambakan. Ang lababo ay puno ng hugasin na nilalangaw na. Ang sahig ay malagkit. Si Marisol ay laging galit. Postpartum depression? O sadyang tamad lang? Mahirap sabihin. Hindi niya pinapasuso ang bata dahil ayaw niyang masira ang hugis ng katawan niya. Kaya pilit silang bumibili ng mamahaling gatas kahit wala na silang pera. Umiiyak na naman ang bata. "Rogelio, patigilin mo nga." Sigaw ni Marisol habang nakahiga sa sofa at nagsa-cellphone. "Naglalaba ako ng lampin, Marisol. Ikaw ang nanay. Ikaw ang mag-alaga." Ganti ni Rogelio mula sa banyo. "Pagod ako. Nanganak ako." Katwiran ni Marisol. Pero nakita ni Rogelio ang ginagawa niya. Nasa Shopee at Lazada si Marisol. Nag-a-add to cart ng mga slimming corset, beauty products, at bagong sapatos. Nilapitan siya ni Rogelio at hinablot ang cellphone. "Ano to? Buy now, pay later?" "Marisol, lubog na tayo sa utang. Ang mga lending app ay tumatawag na sa akin araw-araw. Pinapahiya na nila ako sa mga contact list ko." "Kailangan ko yan para bumalik ang ganda ko." Sigaw ni Marisol, akmang aagawin ang cellphone. "Kapag gumanda ako ulit, makakahanap ako ng trabaho sa modeling." "Modeling?" Tumawa ng mapait si Rogelio. "Tingnan mo nga ang sarili mo at tingnan mo yung bata. Yung batang ni hindi ko mahawakan dahil tuwing tinitingnan ko, parang ibang tao ang nakatingin sa akin." Natahimik si Marisol. Namutla siya. "Anong ibig mong sabihin?" "Alam mo ang ibig kong sabihin," bulong ni Rogelio. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot na malaman ang katotohanan. Ibinato niya ang cellphone sa sofa at lumabas ng bahay. Nagpunta siya sa garahe kung saan nakaparada ang SUV na hindi na nila magamit dahil walang pambili ng gas. Umupo siya sa loob, sa dilim at init. Inilabas niya ang kanyang pitaka. May maliit na litrato doon na nakasuksok sa pinakailalim, sa likod ng mga resibo ng sanglaan. Litrato ito ni Zenny noong bata pa sila, noong nagsisimula pa lang siyang mag-aral ng abogasya at si Zenny ay nagbebenta ng tela sa bangketa para suportahan siya. Sa litrato, nakangiti si Zenny. Walang makeup, sunog sa araw ang balat, at simple ang suot. Pero ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at tiwala sa lalaking kumukuha ng litrato. Sa kanya. Ang mukhang iyon ang tinalikuran niya. Ipinagpalit niya ang babaeng yon para sa isang pantasya ng kabataan at karangyaan. At ngayon, ang pantasya ay naging isang bangungot na may amoy ng gatas na panis at diaper na marumi. Napatingin si Rogelio sa kanyang balikat. Sa kanyang gusot na polo shirt, may nakadikit na isang hibla ng buhok.
Galing ito sa sanggol kanina, noong pilit na ipinakarga sa kanya ng nurse. Kinuha niya ito at itinaas sa liwanag ng poste sa labas. Maitim, makapal, at kulot na parang spring. Hinawakan niya ang sarili niyang buhok. Ang buhok niya ay manipis, pino, at may bahid na ng uban. Ang buhok ni Marisol ay tuwid na tuwid dahil sa rebond. Pero alam niyang pino rin ang natural na tubo nito. Ang hibla ng buhok na hawak niya ay hindi galing sa kanilang lahi. Ito ay galing sa isang estranghero. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang hinala ay naging isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Kung hindi kanya ang batang ito, ibig sabihin na wala sa kanya si Zenny, nawala ang bahay, nawala ang trabaho, at nasira ang pangalan niya. Para sa wala, binuksan niya ang glove compartment ng sasakyan. Hinalughog niya ito hanggang sa makita ang isang maliit na ziplock bag na lalagyan sana ng ekstrang butones. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang hibla ng buhok ng sanggol sa loob ng plastic. Pagkatapos, bumunot siya ng ilang hibla ng sarili niyang buhok at inilagay sa hiwalay na supot. Malalaman ko rin ang totoo. Bulong niya sa dilim, ang boses niya ay wala ng buhay. Parang isang taong naglalakad, papunta sa sarili niyang libingan. At kapag nalaman ko na niloko mo ako, Marisol, hindi ko alam ang gagawin ko. Itinago niya ang mga sample sa kanyang bulsa. Bukas na bukas din, pupunta siya sa isang murang laboratorio na nakita niya sa internet. Bahala na kung mangutang siya ulit. Kailangan niyang malaman kung ang tagapagmana na ipinagmamalaki niya ay dugo niya o ang huling ebidensya ng kanyang katangahan. Samantala, sa loob ng bahay, hindi alam ni Marisol na nasa labas lang si Rogelio. Abala siya sa pagpapatulog sa bata na ayaw tumigil sa pag-iyak. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa mesa. Isang mensahe mula sa unregistered number. Binasa niya ang mensahe. Balita ko nanganak ka na. Kamukha ko ba? Siguraduhin mong mayaman yang asawa mo dahil kailangan ko ng pera pambayad sa sugal. Kung hindi ka magbibigay, baka mapadalaw ko dyan para makilala ang daddy niya. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Dali-dali siyang nag-type. Reply, "Huwag kang pupunta dito. Gagawa ako ng paraan. Bigyan mo ako ng panahon." Binura niya agad ang mensahe. Tumingin siya sa sanggol. Ang batang walang kamuwang-muwang ay naging simbolo ng kanyang kasalanan. Akala niya, ang batang ito ang magiging tiket niya sa marangyang buhay. Pero ngayon, ito ang magiging mitya ng kanyang pagsabog. Sa labas, narinig niya ang pagpasok ni Rogelio. Nagkunwari siyang tulog, habang ang puso niya ay kumakabog ng mabilis sa takot na baka alam na niya. Bumalik tayo sa antik. Ang gabi ay payapa. Nakaupo ako sa tapat ng aking habihan. Tapos na ang trabaho, pero hindi ako makatulog. May kung anong kaba sa aking dibdib. Tila may masamang hangin na umiihip mula sa Maynila. Lalim ng iniisip natin puna ni Dante, na lumabas mula sa kusina na may dalang-dalawang baso ng tuba o coconut wine. Kinakabahan ako, Dante. Pag-amin ko, pakiramdam ko may parating na bagyo. Umupo si Dante sa tabi ko. Inabot niya ang baso. "Zenny, ang bagyo ay parte ng buhay," sabi niya, seryoso. "Ang mahalaga, matibay na ang pundasyon ng bahay mo. At tingnan mo," itinuro niya ang tela na nasa habihan. Isa itong tapestry na nagpapakita ng isang phoenix na bumabangon mula sa abo. Ang mga kulay ay matingkad, pula, ginto, at kahel. "Ikaw yan," sabi ni Dante. "Ang Zenaida noon, takot sa ulan. Ang Zenaida ngayon, siya na ang apoy." Napangiti ako. Hinaplos ko ang tela. Oo, tama siya. Kahit anong bagyo ang dumating, hindi na ako ang dating Zenny na madaling mapunit.
Ako ay hinabi sa hirap, tinina sa luha, at pinatibay ng panahon. Cheers, sabi ko, at pinag-untog namin ang aming mga baso. Sa malayo, ang buwan ay nagtago. Sa likod ng maitim na ulap, nagbabadya ng isang unos na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Ang kapayapaan sa aming workshop ay binasag ng ugong ng isang makina. Isang lumang SUV, maalikabok at may gasgas sa bumper, ang pilit na pumarada sa harap ng aming tarangkahan. Kilala ko ang sasakyang yon. Iyon ang sasakyang binabayaran ko, ang monthly amortization sa loob ng 3 taon, na ngayon ay mukhang basura na dahil sa kapabayaan. Bumaba si Rogelio, pumayat siya. Ang kanyang barong ay gusot at may mantsa ng kape. Sumunod si Doña Imelda na kahit hirap na sa paglakad ay taas noo pa ring nagmamartsa, tila siya ang may-ari ng lupang tinatapakan niya. Tumigil ang tunog ng mga habihan. Ang 5 kababaihan na kasama ko sa trabaho, si Clara, si Bea at ang iba pa, ay nagkatinginan. Alam nila ang kwento ko. Alam nila kung sino ang mga bisita. Lumabas ako ng beranda para harapin sila. Hindi ako bumaba ng hagdan. Nanatili ako sa itaas, nakadungaw sa kanila. Ang pwestong ito ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Ako ang nasa taas, sila ang nasa baba. "Zenaida!" Sigaw ni Rogelio. Ang boses niya ay paos at desperado. "Kailangan nating mag-usap, ngayon din." "Wala na tayong dapat pag-usapan, Rogelio." Sagot ko ng mahinahon. "Ang abogado ko na ang nakikipag-usap sa bangko para sa foreclosure ng bahay niyo. Ano pa ang gusto mo?" "Pera," sabad ni Doña Imelda habang itinuturo ang mga nakasabit na tela sa aming sampayan. Ang mga telang yon ay kumikinang sa ilalim ng araw, halatang mamahalin. "Ang kapal ng mukha mong magpayaman dito habang ang asawa mo ay naghihirap. Kasal pa kayo. Sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, ang kinikita mo ay pera rin niya." Napailing ako. Ang kapal ng mukha ay talagang walang pinipiling edad. "Conjugal property," sigaw ni Rogelio. "Ginagamit ang mga natitira niyang alam sa batas. Ginamit mo ang pera ng pamilya para itayo ang negosyong ito. Kaya may karapatan ako sa kalahati ng kita. Ibigay mo sa akin ang share ko, Zenny. Ngayon na. Kailangan ko ng pampiyansa." Akmang aakyat si Rogelio sa hagdan para sugurin ako. Nakita ko ang kilabot sa kanyang mga mata. Ang kilabot ng isang hayop na nasusukol. Pero bago pa man lapat ang paa niya sa unang baitang, humarang si Dante. At hindi lang si Dante. Si Clara, na dating binubugbog ng asawa, ay tumayo sa tabi ni Dante, hawak ang isang panghampas ng banig. Si Bea, na dating takot sa sariling anino, ay humarang din. Ang 3 pang manggagawa ay sumunod. Bumuo sila ng isang pader ng kababaihan sa paanan ng hagdan. "Subukan mong humakbang," babala ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa galit, pero matapang. "Dadaan ka muna sa amin." "Mga katulong lang kayo," bulyaw ni Imelda. "Tabi." "Hindi kami katulong," sagot ni Dante, matalimang tingin. "Kami ang pamilyang pinili ni Zenny. Ang pamilyang marunong magmahal at mag-alaga sa kanya. Hindi katulad nyo na parang mga linta na sisiputin lang kapag gutom na." Natigilan si Rogelio. Tumingin siya sa mga babaeng nakaharang. Nakita niya ang puot sa mga mata nila. Alam niyang wala siyang laban. Bumaba ako ng hagdan. Dahan-dahan hanggang sa makarating ako sa likod ng aking mga tagapagtanggol. Hinawakan ko ang balikat ni Clara para pakalmahin siya. "Sabi mo, Rogelio, ginamit ko ang pera ng pamilya?" Tanong ko. Naglabas ako ng isang folder. Ito ang kopya ng audit na ginawa ni Dante. Ito ang resibo ng pagbenta ko ng mga alahas na mana ko kay Lola para ipambili ng unang mga sinulid. Paliwanag ko habang isa-isang ipinapakita ang papel. At ito ang listahan ng pera na kinuha mo sa joint account natin para ibili ng kondo ng kabit mo. Kung tutuusin,
Rogelio, kulang pa ang buhay mo para bayaran ang utang mo sa akin. Namutla si Rogelio. Ang legal na argumento niya ay gumuho. Pero asawa mo pa rin ako, Zenny. Biglang nagbago ang tono niya. Nagmakaawa. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Tulungan mo ako. Makukulong ako. Wala na akong matatakbuhan. Si Marisol, magulo siya. Hindi ko na kaya. Bumalik ka na sa akin. Patawarin mo na ako. Tinitigan ko siya. Ang lalaking minahal ko noon. Ang lalaking akala ko ay haligi ng tahanan. Ngayon, isa na lang siyang anino na humihingi ng limos. Kumuha ako ng isang bagay mula sa aking bulsa. Isa itong lumang panyo. Panyong cotton na puti pero naninilaw na sa luma. May burda ito ng initials niya, R, D, S. Ito ang panyong ginamit ko para punasan ang pawis niya noong bar exams niya. Ito ang panyong ginamit ko para punasan ang luha niya nung natalo siya sa unang kaso niya. Ito ang panyong laging nasa bulsa ko, handang sumalo sa dumi at luha niya. Inabot ko ito sa kanya. Kunin mo to, sabi ko. Kinuha niya ito, nanginginig ang kamay, umaasang may kasunod na pera. Yan ang share mo, sabi ko ng malamig. Ibinabalik ko na sa iyo ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Ang obligasyon kong alagaan ka. Gamitin mo yan para punasan ang sarili mong luha, Rogelio. Dahil simula ngayon, wala nang Zenny na gagawa niyan para sa'yo. Zenny, umalis na kayo. Bago ko ipatawag ang pulis para sa trespassing, tinalikuran ko sila. Narinig ko ang hikbi ni Doña Imelda, ang mura ni Rogelio, at ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Umugong ang makina palayo. Dala ang bigat ng kanilang pagkabigo. Nang mawala na sila, niyakap ako ni Clara, niyakap ako ni Dante, at doon, sa gitna ng init ng araw, naramdaman ko ang tunay na tagumpay, hindi pera, kundi ang kalayaan. Samantala, sa bahay sa Manila, nawala ng kuryente. Ang dilim ay nagsisimula nang bumalot sa paligid. Si Marisol ay nakaupo sa sulok, hawak ang umiiyak na sanggol. Ang baterya ng cellphone niya ay 10% na lang. Tok, tok, tok. May kumatok sa pinto. Mahina pero mariin. Rogelio? Tawag ni Marisol. Umaasang bumalik na ang asawa niya dala ang pera galing kay Zenny. Binuksan niya ang pinto nang hindi sumisilip. Pero hindi si Rogelio ang nakatayo doon. Isang lalaking may tattoo sa leeg, amoy sigarilyo, at may ngiting aso ang bumungad sa kanya. Si Cory Carding, ang tunay na ama ng bata. Ang lalaking nakilala niya sa isang bar noong gabing nag-away sila ni Zenny at nagrebelde siya. Surprise, babe, sabi ni Carding, sabay pasok sa loob kahit hindi iniimbita. Tiningnan niya ang sanggol. Uy, andito na pala ang anak natin. At nasaan ang mayaman mong asawa? Hihingi sana ako ng balato. Napatingin si Marisol sa paligid. Walang tao, walang Rogelio, walang Zenny na magliligtas sa kanya. Siya na lang at ang demonyong pinapasok niya sa buhay niya. Wala siyang pera. Nanginginig na sagot ni Marisol. Umalis ka na, parang awa mo na. Walang pera? Tumawa si Carding, isang tawang nakakatakot. E di ibenta natin kung anong meron dito. O kaya, ikaw ang sumama sa akin. Hinawakan ni Carding ang braso ni Marisol. Napasigaw siya, pero ang sigaw niya ay nilamon ng ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa highway pabalik ng Manila, nagmamaneho si Rogelio. Ang mga mata niya ay tulala sa daan. Ang panyong ibinigay ni Zenny ay nakakuyom sa kanyang kamao. Ting. Tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa dashboard. Notification mula sa DNA Solutions Lab. Subject: Paternity Test Result. Urgent. Itinabi ni Rogelio ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nang mas mabilis pa sa makina ng sasakyan, ito na ang katotohanan.
Binuksan niya ang email. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga medical terms hanggang sa makita niya ang huling linya na nakasulat sa bold letters. Probability of paternity, 0.00%. Bumagsak ang cellphone sa sahig ng kotse. 0. Wala. Ang batang inalagaan niya, ang batang ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang batang dahilan kung bakit siya nagkabaon-baon sa utang, ay hindi kanya. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Rogelio. Isang sigaw ng galit, ng sakit, at ng pagsisisi na kasing lalim ng bangin. Hinampas niya ang manibela hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay. Marisol? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Papatayin kita. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaharurot ito pabalik ng Manila. Hindi na siya ang asawang humihingi ng tawad. Siya ay isang lalaking nawalan ng lahat at handang manunog ng mundo bago siya tuluyang mamatay. Bumalik si Rogelio sa kanyang tahanan, hindi bilang hari, kundi bilang isang bagyo. Ipinark niya ang sasakyan sa gitna ng kalsada, nakabukas ang pinto at tumakbo papasok ng gate. Ang DNA result sa kanyang kamay ay lukot-lukot na, basang-basa ng kanyang pawis at nanginginig na galit. Ang bahay ay madilim, walang ilaw, pero may naririnig siyang mga boses sa loob, boses ng isang lalaki at iyak ng babae. Sinipa niya ang pinto ng buong lakas. Bumukas ito at tumama sa dingding. Lumilikha ng tunog na yumanig sa buong kabahayan. Sa liwanag ng flashlight ng cellphone na nakapatong sa mesa, nakita niya ang eksena. Si Marisol, nakasiksik sa sulok, yakap ang sanggol. Si Carding, ang lalaking may tattoo, ay may hawak na malaking sako. Nasa loob na noon ang mga natitirang appliances, ang blender, ang toaster, at pati ang mga pilak na kubyertos na regalo pa ng lola ni Zenny noong kasal nila. "Sino ka?" Sigaw ni Rogelio. Ang boses ay parang kulog. Nagulat si Carding, pero mabilis ding nakabawi. Ngumisi ito nang makita si Rogelio. Matanda, payat, at mukhang mahina. "Ah, ikaw pala ang daddy." Pang-iinsulto ni Carding. "Daddy, Han." "Rogelio!" Tawag ni Marisol, nanginginig. "Pumasok siya. Ninanakawan niya tayo." "Tayo?" Tumawa ng mapakla si Rogelio. Ibinato niya ang lukot na papel sa mukha ni Marisol. "Wala nang tayo, Marisol. Alam ko na ang totoo. Alam kong hindi akin ang batang yan." Tumigil ang mundo ni Marisol. Tiningnan niya ang papel sa sahig. Alam na niya na tapos na ang laro. Wala nang saysayang pagpapanggap. At sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Marisol. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na tapang, ang tapang ng isang taong wala nang mawawala. "Oo." Sigaw niya pabalik, tumayo, at hinarap si Rogelio. "Hindi sa'yo yan. At nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi sa'yo, dahil ayokong maging katulad mo ang anak ko. Isang matandang walang kwenta, walang pera, walang silbi." Parang sinampal si Rogelio ng 1,000 beses. Ang babaeng isinuko niya ang lahat para mahalin, ngayon ay dinuduraan siya sa mukha. "Binigay ko sa iyo ang lahat." Bulong ni Rogelio, garalgal ang boses. "Binigay?" Sumbatan ni Carding, lumapit kay Rogelio at tinulak ito sa dibdib. "Pera ni Zenny ang binigay mo. Ngayong wala na si Zenny. Ano ka?" "Pulubi." "Tabi dyan, tanda. Aalis na kami." Hinawakan ni Carding ang braso ni Marisol. "Tara na. Dalian mo. Hindi kayo aalis." Sinubukan ni Rogelio na suntukin si Carding, pero mahina na siya. Ang katawan niya, na pinabagsak ng stress, gutom, at depresyon, ay walang laban sa lakas ng isang tambay. Sinanggalang ni Carding ang suntok at itinulak si Rogelio ng malakas. Tumalsik si Rogelio. Ang likod niya ay tumama sa kanto ng marmol na center table. Bumagsak siya sa sahig. "Tama na."
Sigaw ni Marisol. Pero hindi siya lumapit para tulungan ang asawa niya. Kinuha niya ang diaper bag. Kinuha niya ang huling alahas na suot niya. Sinubukan ni Rogelio na bumangon. Gusto niyang habulin sila. Gusto niyang bawiin ang dangal niya. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Isang matinis na tunog ang umugong sa kanyang tenga. Ting! Parang sirena na walang katapusan. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay biglang lumabo. Tila may itim na kurtina na dahan-dahang ibinababa sa kanyang mga mata. Marisol, tawag niya. Pero ang lumabas sa bibig niya ay hindi salita. Ito ay ungol. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang kaliwang braso. Ang pamamanhid ay mabilis na gumapang paakyat sa kanyang leeg, papunta sa kanyang mukha. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang paa, pero parang naging bato ito. Nakita niya si Marisol na nakatayo sa pintuan, hawak ang bata at ang kamay ni Carding. Lumingon ito sa huling pagkakataon. Nakita ni Marisol si Rogelio na nakahandusay nangingisay. Ang bibig ay tumabingi. May awa ba sa mata ni Marisol? Wala. Takot lang. Takot na madamay sa gulo. Iwan mo na yan, sabi ni Carding. Mamamatay na yan. Tara na, sagot ni Marisol. At tuluyan silang lumabas. Ang pinto ay naiwang nakabukas. Ang hangin ng gabi ay pumasok, malamig. Humahaplos sa katawan ni Rogelio na unti-unting nawawalan ng pakiramdam. Nag-iisa siya. Sa dilim. Sa sahig ng bahay na ipinagmalaki niya. Walang Zenny na magbubuhat sa kanya. Walang Zenny na tatawag ng ambulansya. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng sarili niyang puso na bumabagal. At ang alaala ng tawa ni Zenny noong una silang nagkakilala. Sa parehong oras, sa antique. Nakatutok ako sa aking habihan. Ang ilaw ng lampara ay payapa. Ginagawa ko ang final touches sa order ng resort. Pulang sinulid. Ito ang pinakaimportanteng bahagi ng pattern. Bigla sa gitna ng katahimikan. Tik, naputol ang sinulid. Hindi ito dapat maputol. Bago ito at matibay. Pero napigtas ito sa gitna. Tila may humila sa kabilang dulo na hindi nakikita ng mata. Napahawak ako sa aking dibdib. Isang matinding kirot ang tumusok doon. Hindi sa puso, kundi sa kaluluwa. Napasinghap ako. Nabitawan ko ang shuttle o ang panghabi. Zenny? Tanong ni Dante na nagkakape sa gilid. Ayos ka lang? May nangyari. Bulong ko. Ang balahibo sa aking batok ay tumindig. May masamang nangyari. Tiningnan ko ang naputol na sinulid. Ang dulo nito ay nanginginig sa hangin. 25 taon kaming kasal ni Rogelio. Sabi ng matatanda, kapag matagal kayong nagsama, ang inyong mga kaluluwa ay nakatali na. At ngayon, naramdaman ko ang pagbigay ng taling iyon. Hindi dahil sa kalayaan, kundi dahil sa isang trahedya. Biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ito number ni Rogelio. Hindi ito number ni Marisol. Number ito ni Doña Imelda. Sinagot ko ito kahit nanginginig ang aking kamay. Hello? Sa kabilang linya narinig ko ang isang ungol na hindi pantao. Iyak ito ng isang ina na nakakita ng kanyang bangungot. Zenny! Hagulgol ni Imelda. Halos hindi ko na maintindihan. Zenny, tulungan mo kami. Si Rogelio. Anong nangyari? Tanong ko. Tumayo na ako. Nakita ko siya. Sa sahig. Hindi gumagalaw. Zenny, ang anak ko. Parang patay na ang anak ko. Ang cellphone ay parang naging yelo sa aking tainga. Tumingin ako kay Dante. Nakita niya ang takot sa mukha ko. Tumayo siya agad at kinuha ang susi ng lumang pickup truck ng kapitbahay na hinihiram namin. Tara, sabi ni Dante. Ihahatid kita. Hindi ko na tinanong kung saan. Alam na niya. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bagyo na kanina ko pa nararamdaman ay bumagsak na. Pero ang tunay na bagyo ay wala sa langit.
Nasa loob ito ng isang mansion sa Manila kung saan ang isang lalaki ay nagbabayad na ng kanyang utang sa tadhana. Ang amoy ng ospital ay palaging pareho, pinaghalong amoy ng alkohol, gamot, at takot. Ang hangin ay malamig, tumatagos sa buto, na parang pilit na pinapanatili ng aircon ang buhay ng mga taong nasa loob. Naglakad ako sa pasilyo ng emergency room. Ang tunog ng aking takong sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw, matatag at may ritmo. Kabaligtaran ng magulo kong tibok ng puso. Nakasuot ako ng itim na bolero na may burdang ginto, isa sa mga obra ko. Nakataas ang aking noo. Hindi ako narito bilang isang asawang nagmamadali at umiiyak. Narito ako bilang isang babaeng may kontrol sa sitwasyon. Sa dulo ng hallway, nakita ko si Doña Imelda. Ang babaeng laging nakataas ang kilay, ang babaeng laging puno ng alahas at pangungutya, ngayon ay nakaupo sa isang monoblock chair, nakukuba at mukhang basahan. Ang kanyang terno ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Nang makita niya ako, parang nakakita siya ng anghel o marahil ay hukom. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga nurse at ibang pasyente, lumuhod si Doña Imelda sa harapan ko. "Zeni," hagulgol niya, yakap ang aking mga binti. "Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Iligtas mo ang anak ko. Ikaw lang ang meron kami. Wala kaming pera. Walang tutulong sa amin. Parang awa mo na." Tiningnan ko siya. Wala akong naramdamang galit. Wala ring tuwa. Ang naramdaman ko lang ay awa. Isang malalim at malungkot na awa. Ito ang babaeng nagpahirap sa akin. Ngayon ay humahalik sa aking paa. Hinawakan ko siya sa balikat at itinayo. Hindi ko kailangan ng kanyang pagluhod para maramdaman kong nanalo ako. "Tumayo kayo, Imelda," sabi ko ng mahinahon. "Wala tayo sa teleserye. Nasa ospital tayo. Asikasuhin natin si Rogelio." Nagpunta ako sa billing section. Si Dante ay nasa likod ko, tahimik na nakabantay. "Mrs. De Silva?" tanong ng cashier. "Kailangan po ng down payment para maipasok siya sa ICU. Stroke po at aneurysm, critical ang lagay." Binanggit niya ang halaga. Isang halagang kayang magpabagsak ng isang pamilya. Tiningnan ko si Imelda. Yumuko siya hiyang-hiya. Alam kong wala silang maibibigay kahit piso. Binuksan ko ang aking bag. Inilabas ko ang aking checkbook. Ang perang ito ay para sana sa pagpapalawak ng aking workshop. Perang pinaghirapan ko, pinagpuyatan, at inipon mula sa bawat hibla ng sinulid. Dapat ba akong magdamot? Si Rogelio ang sumira sa akin. Karapatan kong tumalikod. Pero naalala ko ang sinabi ng aking lola noong tinuturuan niya akong maghabi. "Zenaida, ang tela ay nagiging matibay hindi dahil mahigpit ang pagkakahabi, kundi dahil marunong itong sumunod sa galaw ng nagsusuot. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapalaya sa sarili mong puso." Pumirma ako sa tseke. Inabot ko ito sa cashier. "Gawin niyo ang lahat para sa kanya," utos ko. Pumasok ako sa ICU. Maraming tubo ang nakakabit kay Rogelio. Ang makina sa tabi niya ay tumutunog ng paulit-ulit, nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang buhay. Ibang-iba na ang itsura niya. Ang mukhang dati ay puno ng yabang at kumpiyansa, ngayon ay tabingi na. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay laylay. Ang kanyang mga mata ay nakadilat pero walang focus. Lumapit ako sa kanyang kama. Naramdaman niya ang presensya ko. Dahan-dahan, lumingon siya sa akin. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. At kasunod noon, ang pagtulo ng luha. Sinubukan niyang magsalita. "Ni..." Garalgal. Hirap. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Wala na ang init na dati kong hinahanap-hanap. Sabi ko, "Huwag kang magsalita. Magpahinga ka.
Tinitigan niya ako, puno ng pagsisisi. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na mahal niya ako. Nababasa ko ang lahat ng yon sa kanyang mga mata. Binayaran ko na ang ospital, sabi ko. Kumuha na rin ako ng private nurse na mag-aalaga sa'yo at tutulong kay Mama Imelda. Lalong bumuhos ang luha ni Rogelio. Sinubukan niyang pisilin ang kamay ko. Pero Rogelio, dugtong ko. At dito, binitawan ko ang kanyang kamay. Inilapag ko ang kamay niya sa gilid ng kama. Ito na ang huli, sabi ko, diretso sa kanyang mga mata. Iniligtas ko ang buhay mo dahil tao ako. Dahil naging asawa mo ako ng 25 taon, pero hindi ko iniligtas ang relasyon natin. Nanlaki ang mga mata niya. Ang sakit na nakita ko doon ay mas matindi pa sa stroke. Hindi na ako babalik. Pagpapatuloy ko, babalik ako sa antique. Doon ako masaya, doon ako buo. Ikaw, binibigyan kita ng pangalawang buhay. Gamitin mo yan para pagbayaran ang mga kasalanan mo. Gamitin mo yan para maging mabuting ama kung sakaling mahanap mo ang anak mo o kung sino man ang batang iyon. Hindi ko na binanggit na alam ko ang tungkol sa DNA test. Hindi na kailangan. Ang sakit ng katotohanan ay sapat na parusa na. Paalam, Rogelio. Tumalikod ako. Sa bawat hakbang palayo sa kama, naramdaman ko ang pagpatak ng isang mabigat na kadena mula sa aking mga balikat. Hindi ako lumingon kahit narinig ko ang ungol niya na tinatawag ang pangalan ko. Ang Zenaida na laging lumilingon ay wala na. Ang naglalakad palabas ng pinto ay si Zinny, ang master weaver ng sarili niyang tadhana. Sa labas ng ICU, naghihintay si Dante at Imelda. Aalis na ako, sabi ko kay Imelda. Kayo na ang bahala sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko ang gamot hanggang sa makalabas siya. Pero pagkatapos noon, kailangan niyo nang tumayo sa sarili niyong mga paa. Wala nang sinabi si Imelda. Tumango lang siya, puno ng hiya. Alam niyang wala siyang karapatang humiling pa ng higit. Naglakad kami ni Dante palabas ng ospital. Ang hangin sa labas ay sariwa. Tapos na ang ulan. Biglang may balita sa TV sa lobby ng ospital. Flash report. Isang mag-live-in partner, arestado sa checkpoint sa Cavite matapos mahulihan ng shabu at mga nakaw na gamit. Ang babae, kinilalang si Marisol de Silva, ay nagsisigaw at nanlaban sa mga pulis. Ang kasama niyang sanggol ay dinala na sa DSWD. Napahinto ako. Tiningnan ko ang screen. Nakita ko ang mukha ni Marisol. Magulo ang buhok, nakaposas, hinihila ng mga pulis papasok sa patrol car. Sumisigaw siya. Sinisisi ang lahat, maliban sa sarili niya. Tiningnan ako ni Dante. Karma is digital day. Ang bilis. Huminga ako ng malalim. Sana alagaan ng DSWD ang bata. Wala siyang kasalanan. Tara na, yaya ni Dante. Inakbayan ako. May flight pa tayo bukas. May mga tela ka pang tatapusin at may buhay ka pang hihintayin. Tumango ako. Lumabas kami ng ospital. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Mainit. Maliwanag. Tapos na ang gabi. Lumipas ang 5 taon. Ang paghahabi ay isang sining ng pasensya. Hindi mo pwedeng madaliin ang bawat hibla. Kung mamadaliin mo, magiging marupok ang tela. Ganoon din ang buhay. Kinailangan ko ng 5 taon para tuluyang mahabi ang bago kong mundo. Nasa beranda ako ng aking atelier sa antique. Malaki na ito ngayon. Hindi na ito ang lumang bahay na inuuod at inaamag. Isa na itong malawak na sentro ng sining kung saan ang mga bintana ay gawa sa salamin na nakaharap sa dagat at ang hangin ay malayang umiikot, dala ang amoy ng sampagwita. Ang aking mga kamay ay mas kulubot na ngayon. May mga ugat ng lumilitaw. Pero para sa akin, mas maganda ang mga kamay na ito kaysa noong makinis pa sila pero nakakadena sa kusina ni Rogelio. Si Rogelio,
1 taon na ang nakalilipas noong namatay siya. Namatay siya sa care facility na binabayaran ko. Hindi na siya nakalakad muli matapos ang stroke. Pero bago siya nawala, nakapagsulat siya ng isang liham. Isang maikling liham na puno ng bura at mantsa ng luha. Mahal kong Zenny, salamat sa pagiging tao nung ako ay naging hayop. Patawad. Iyon lang. At iyon ay sapat na. Inilibing ko siya ng maayos, hindi bilang asawa, kundi bilang isang lumang kakilala na naging bahagi ng aking kwento. Wala nang sakit, wala nang galit, kapayapaan na lang. Si Dante? Ayon, nasa Paris ngayon. Dala-dala niya ang aming koleksyon sa Fashion Week. Tumatawag siya araw-araw, nagrereklamo sa mahal na kape doon, pero alam kong masaya siya. Siya ang naging pakpak na nagpalipad sa akin, at ako naman ang naging ugat na nagpanatili sa kanya sa lupa. Lola Zenny, nabalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang boses ng isang batang babae. Si Lita, 10 taong gulang. Isa siya sa mga batang iniligtas namin mula sa child labor at ngayon ay scholar ko na sa paghahabi. Umiiyak si Lita. Hawak niya ang isang piraso ng telang hablon. Lola, sorry po. Hikbi niya. Naputol ko po ang sinulid. Sira na po ang gawa ko. Itatapon ko na po ba? Lumapit ako sa kanya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na magkamali. Ang takot na itakwil. Pamilyar na pamilyar ang takot na yon. Iyon ang takot na naramdaman ko sa loob ng 25 taon. Umupo ako sa tabi niya at kinuha ang tela. Huwag mong itapon, Hija. Malambing kong sabi. Ang sinulid. Kapag naputol, hindi ibig sabihin ay tapos na. Kumuha ako ng bagong sinulid na kulay ginto. Dahan-dahan, itinali ko ito sa naputol na dulo ng pulang sinulid. Gumawa ako ng isang maliit na buhol. Tingnan mo, turo ko. Ngayon, may buhol na. May knot. Sa tingin ng iba, dumi ito. Pero sa atin, gagawin nating disenyo. Ipinagpatuloy ko ang paghahabi. Ang buhol ay naging sentro ng isang maliit na bulaklak sa pattern ng tela. Ang dating pagkakamali ay naging pinakamagandang bahagi ng obra. Nanlaki ang mga mata ni Lita. Ang ganda po, Lola. Parang sinadya. Hinaplos ko ang buhok niya. Ganyan ang buhay, Lita. Paliwanag ko. At pakiramdam ko ay kinakausap ko rin ang sarili kong nakaraan. Lahat tayo napuputol. Lahat tayo nagkakaroon ng sugat, ng peklat, ng pagkakamali. Pero hindi tayo itinatapon dahil lang doon. Ang sugat ay nagiging kwento. Ang peklat ay nagiging lakas. At ang putol na sinulid, kapag idinugtong mo sa tamang paraan, ay nagiging simula ng isang bagay na mas matibay at mas maganda. Ngumiti si Lita at pinunasan ang kanyang luha. Opo, Lola, itutuloy ko na po. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Ang araw ay palubog na. Ang langit ay pininturahan ng kulay lila, kahel at ginto. Katulad ng tapestry ng Phoenix na ginawa ko nung gabing umalis ako sa Manila. Ang batang ipinagbuntis ni Marisol ay nasa DSWD noon, pero ngayon ay lihim ko nang sinusuportahan ang pag-aaral niya. Hindi niya kailangang malaman na galing sa akin ang tulong. Ang mahalaga, hindi siya magiging katulad ng ina niya. Pinutol ko na ang sumpa. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis. Ang puso ko ay magaan. Ako si Zenaida. Dati akong basahan na tinapakan. Ngayon, ako ang naghahabi ng sarili kong tadhana. At ang obra ko ay hindi pa tapos. At dito nagtatapos ang kwento ni Zenaida. Ngunit ang bawat pagtatapos ay siya ring simula ng panibagong paghabi sa ating sariling mga buhay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig hanggang sa huling sandali. Ang oras na inilaan ninyo para damayan si Zenny sa kanyang pag-iyak at tagumpay ay isang regalong aking pahahalagahan magpakailanman.
Aaminin ko sa inyo, hindi naging madali ang pagsulat sa kwentong ito. May mga gabing tumutulo rin ang aking luha habang isinusulat ko ang mga eksena ng kanyang pagtitiis, lalo na noong gabing umalis siya nang walang dalang anuman, kundi ang kanyang dignidad. Bakit? Dahil alam kong ang kwento ni Zenny ay hindi lamang katang-isip. Ito ay kwento ng marami sa atin. Mga inang nagtiis, mga asawang nagbigay ng lahat, at mga babaeng minsang nadapa, ngunit piniling tumayo ng mas matatag. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano karaming beses maputol ang sinulid ng ating tadhana, palaging may paraan para idugtong ito muli. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi dumi na dapat ikahiya, kundi mga gintong hibla na nagpapatibay sa ating pagkatao. Ang pagpapatawad, gaya ng ginawa ni Zenny, ay hindi kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili, ang pagpapalaya sa puso mula sa bigat ng galit. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isa akong tanong na nais kong iwan sa inyo at gusto kong marinig ang inyong tapat na sagot. Kung kayo ang nasa katayuan ni Zenaida, kaya nyo rin bang tulungan at patawarin ang asawang nagtaksil at sumira sa inyong buhay sa oras ng kanyang kamatayan? O pipiliin ninyong talikuran siya bilang ganti? Huwag sanang kalimutang ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga pananaw. Kung naantig ang inyong puso ng ating kwento, isang simpleng like at share ay napakalaking tulong na para maipagpatuloy natin ang ganitong mga kwentuhan na punong-puno ng puso at aral. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata. Mag-ingat po kayo palagi